yun. Okay. Mamaya na, ulit pa ako. Quiet! Kasi hindi maririnig. Isang okay. Ngayon po nandito po nga tayo ngayon sa live studio ng Naalaala Ka Kaya. Okay? Kaya lahat po ay free na tumawa, umiyak, whatever you want. Nasa inyo po. Manahimik na kaya. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Atin po matutunghayan sa araw na ito ang nagpadala ng ginintuang kwento ng kanyang buhay na isa nating masugid na manonood ng Naalaala Ka Kaya. Tunay nga ang kwento ng kanyang buhay ay punong-puno ng kapighatian, hinanakit at kabiguan. Subalit, sa kabila ng mapapait na kanyang naranasan, ito ay napalitan ng iba yung tagumpay at kaligayahan. Dear Ate Charot, asan daw yung regalo? Laki ba't na? Nakay ano? Ay, yung regalo nakay ni Josephine. Ay, ginugulo niya. Sino ba direct na? Kasing direct. Okay lang. Dear Ate Charot, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isang kagalakan na mapili ang liham kong ito sa inyong malaganap na programang Naalaala Ka Kaya. Ate Charot, simulang ako po ay tubong daet Camarines Norte. Simula pa magkaisip na ako, ay katakot-takot na masasakit na salita at pangalipusta ang aking naranasan. Isinilang po akong may kapansanan. Isa po akong, yun na yun. Halos lahat ng mga bata sa lugar namin ay tawang pang-iinsulto. Ito po'y true to life story. Halos lahat po ng mga bata sa lugar namin ay pang-iinsulto ang inaabot ko. Sa bawat paghamak at panlalait sa akin, tila ba tinudurog ang aking puso. Aminin ko, sabay nga. May kasama. Dali! At binibidyo! 10 minutes lang yata. Aminin ko, nagtampo na halos ako sa Diyos. Minsan ay kinausap ko siya kung bakit ganito ang itsura ko. Bakit ako lang sa aming magkakapatid ang ganito? Katanungang, tanging ang nanay ko lamang, ang sutuwina ay nagbibigay lubag sa aking loob. Ate Charot, sa tuwinay ako'y inaapi at nilalait. Iba yung galit ang namumuo sa aking dibdib. Galit na naging sanhi ng aking mas lalong pagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral. Nung tumuntong ako ng grade 4, pinalad akong mapasama sa libreng naoperahan. Subalit, nung maoperahan ako, buong akala ko hihinto na sa pang-iinsulto mga tao sa lugar namin. Subalit, nagkamali ako. Hindi naging successful ang operation. Kaya eto ako, ngongo pa rin akong magsalita. Palibhasa, wala akong perang pangkapustiso, kaya bungi pa rin ako. Dahil wala kaming sapat na pera para ako'y mapagawa ng pustiso ng nanay ko. Okay, lights, camera, action. Okay. Tama ko! Sorry na ako ang nabagan ko!
Okay, chapter 2. Dito lang tayo. Maghintay tayo ng mga magaganda. Chapter na tayo ha. Okay, ano pa lang yan? Ate Charot, nang tumungtong ako ng 24 anyos, tinalad na naman akong mapasailalim sa libreng operasyon. At sa pagkakataong ito, successful ang operation ko. Nasaan ba yun? Hindi ko mabasa. Naisip, ay, nakamili ito kasi Ate Charot. Hoy! At Ate Charot, galingan mo ng pagmamata. Okay. At sa kagusto, ayaw, nasa na ba ako? At sa pagkakataong ito, successful ang operation ko. Nag-apply ako sa Malaysia. At pinalad ako makapagtrabaho doon ng 4 na taon. Huwag naman kayo mainit, please. Nay! Ha? Trabaho? Hindi! Ha? Naisipan ko mag-apply sa Taiwan. At pinalad din ako makapagtrabaho doon ng mahigit na 3 taon. Sa kasalukuyan, Mag-flight, ha? nasaan na? Mapipili pa ka niyan. Sa kasalukuyan, ako ngayon ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Edad 40, nang mabighani ang aking pihigang puso. Bagamat lang aking mga magulang na ako ay mag-asawa, ay di na ako napikil. Nagpakasal kami sa huwes ng mister ko na inireto sa akin ng kaibigan ko. Year 2007, nang mabago ang takbo ng buhay ko. Ate Charot, dito ko sa Hong Kong, nakilala sa espiritu at katotohanan ng Diyos. Nagpasakop ako sa Kanya at nagpagamit sa gawain ng Diyos sa JIL Hong Kong. Totoo nga pala ang salita ng Diyos. Ano man ang mga salita niya ay hindi nagkakabula. Simula na sumunod ako sa Diyos, nag-uumapaw ang mga pagpapalang aking natatamo. Tunay nga ginamit ng Diyos na daluyan ang pagpapala ang aking mga amo. Nakabili ako ng lupa, nagkaroon ng maliit na negosyo kami ng mister ko, at ngayon ay nagpaplanong magtayo ng mini grocery store sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Take 2! Ano yun? Hindi na kumakakas yung mga ayaw mo na. Ayaw na. Take 2. Hi, mga sister! Ay, salamat, sister! Kapatid ako! Oy, ayak na! Ano sa inyo ngayon? Nakalimutan ko na ako. Pataway! Yung pasalubong ko kasi pinaghirapan ko yan sa Hong Kong. Dapat huwag kayong makahalin sa Diyos. Kasi simula nang nagpagamit ako sa Lord, grabing pagpapala ang inabot ko. O, tingnan mo, oh! Ang dami-dami kong dala. Romans 6:23 na sinasabi doon na the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yun ang huwag niyong kalilimutan ha, mga kapatid. Salamat ate! Malaglag na! Babalik na ng Hong Kong! Balik na ng Hong Kong! Magbelo ba yan? Sexy na siya. Hindi na sa bingot. Hindi na sa... Ang gagawa niya. Kasalanan yan. Talaga? Ang kasalanan, pagdudusahan mo yan. Ano yun? Mahal ng ating Panginoon, binigyan niya yung... Hindi ko alam yun na daw. Para lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay Pastora na pala siya. Ay, Oo, ang galing. Kumaya lang kayo sa akin, magpagamit lang kayo sa Oo, Diyos. lalo kaming gasan. Bilang
ang tingnan nyo, oh. May pasalubong pa kayo sa akin. At meron pa akong iPad. Oh, tingnan mo. Nagkakaroon ako ng mga gamit. Hindi ako bumibili dahil sa amo ko. Akin na lang nga rito. Dami kong pagpapala. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Amen. Magbabago na kayo. Oh, magbabago na kami kasi gusto namin Mas lalo ko malaking dabago sa sarili ko. Simula nang Madami yung laman yan. Nakikita. Eto para sa mga kapatid ko. Sa amin ba? Ito na, walang laman. I-treasure niyo yung pasalubong ko kasi pinaghirapan ko yan. Kaya, nauli ko na. Wala namang laman. Ano ba naman regalo ko sa amin? Ate Charot, tunay nga na ang pangako ng Diyos sa Act 1631 ay nagkaroon ng kaganapan sa pamilya ko sa Pilipinas. Ang mga taong nangiinsulto sa akin ay napatawad ko. Sa ngayon, ako ay naglilingkod sa Diyos at patuloy na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Maraming salamat po Ate Charot sa pagbibigay mo ng pagkakataong may sagrama ang kwento ng buhay ko. More blessings to you, to your top-rated TV program. Naalaala ka kaya? Truly yours, Mayet Tabor ng Hong Kong. Ay, hindi na lang mawala. Ay, ang pros, meron pa sasabihin. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tunay nga, napakaganda ng kwento ni Sister Mayet Tabor. Di ba nakaka-bless? Yung tiplikan. Nakaka-bless, di po ba? Kaya, mga kapatid, ang tunay na kagandahan, hindi lang sa labas na kanyoan matatagpuan. Kung hindi ito'y sa kagandahang loob at kung paano ikay sumusunod sa Diyos. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa iyo, Miss Marieta Tabor, maligayang karawan mula sa bumubuo ng naalaala ka kaya ng buong Pastor 9. Ito po ang inyong lingkod, si Charot! Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you all. Yes? Anong email ate ni Charot? Gusto kong padalang malala ka kaya eh. Malala! Charot, Charot, 1, 2, 3, that, the husky, 3, 5, 6, 7, 8, 5, 6, and then 4. Ang dami! Okay. At sa mga gusto pa pong mag-send ng kanilang gininto ang kwento ng buhay, pwede po kayong mag-email sa akin. Kuha niyo ba yung email ad ko? Okay, bye-bye. Ito na po, yun naman ang susunod na part ng ating program. Inaayayahan po natin ang birthday celebrant. Okay. Say whatever you want to say. Okay. Maraming po, Miss Charot. Talagang charot. Hindi ko maano yung talagang yung inano ni Sister Agnes, totoo po talaga yun sa nangyari sa buhay ko. Anim po kaming magkakapatid na babae, ako po yung eldest. Ako yung isinilang na may kapintasan po sa aming magkakapatid. Lahat po sila ay normal, mahihitsura. Talagang ako po yung napuputanging naiiba sa anim namin magkakapatid. Pero sa haawa po ng magulang po sa akin na hindi ko pa naman nakilala ang Panginoong Diyos nung araw. Grabe ang suporta ng father ko sa akin nung that time na yon. Talagang mula grade 1 hanggang grade 5, grade 4 pala, umuwi ako talagang, palagi akong luhaan. Ang tatay ko palagi siyang may dalang tabak. Kasi sabi nga ng tatay ko, ganyan na nga ang anak ko, pilit niyo pa rin siyang pinipintasan. Wala kaming magagawa, lumabas siya ng ganyan. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa kahit lola ko po, mga kapatid ng nanay ko talagang isinantabi po nila akong lahat. Talaga pong dala-dala ko yon hanggang sa lumaki po ako. Hanggang hindi ko pa po nakikilala ang Panginoong Diyos, dahil andun po yung galit ko sa kanilang lahat. Kaya sabi ko, nung nakapag-aral po ako hanggang second year college, at nakapagtrabaho po ako sa National Bookstore, doon ko po inano ang sarili ko na makakabangon ako sa kinalulugmukan kong kalagayan ko po.
Kaya nung that time na nagtrabaho na po ako sa National Bookstore, ang Panginoon Diyos po ay may ginamit pong tao, nag-sponsor po sa akin for the second operation po ng edad ko po ay 24 years old. Yun na po yung simula ng pagtakbo ng buhay ko na wala na pong nanlait sa akin. Lahat ng nakakakita po sa akin, ang sabi nila, ang laki ng ipinagbago ko. Yun nga po, nakapag-abroad ako ng Taiwan. Tapos bumalik po ako ng after 4 years, pumunta po ako ng Malaysia una, tapos Taiwan. Nung dumating po ako from Taiwan, napakaputi ko po ng kasi winter po doon. Yung po lahat ng kaeskwela ko po, ayaw nila akong lapitan. Kasi nga po, yun na po yung parang naano na sila sa akin, kaya malaki na po ang ipinagbago ng itsura ko. Dati po sabihin ko sa inyo, ang ilong ko po noon, itong pito lang po, ang pinakabutas po, wala as in yan talaga, na talagang nakamungo po ako nung araw. Pag nagsalita ako, talagang singaw na singaw. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi nakilala ko siya, nawala yung lahat ng galit ko sa kapwa-tao ko, yung ginawa ko nung that time. Talagang sabi ko sa mga tao sa amin, lumalakad po ako nang nakataas ang noo ko. Pero maraming nagalit sa aking tao, sabi nila, nagumanda ka lang, nagkatrabaho ka lang, mayabang ka na. Kaya nung after that po, nang galing na ako ng Malaysia, binago ko po yung attitude ko niyan. Hanggang ngayon, ang tao po, ay grabe ang ano nila sa buhay ko kasi isa po kaming mahirap na pamilya, pero ako po yung humango sa mga kapatid ko, napag-aral ko ang mga kapatid ko, tapos ako po yung umangat sa aming buhay, kaya ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoong Diyos. Kaya ang Panginoong Diyos po ang nakakabatid. Kung ano man po tayo ngayon at sa ating mga takbuhin buhay po, siya po ang magbibigay ng katagumpayan po sa ating mga buhay. Kaya kung ano man po ito ngayong kinalalagyan ko, sa habag po ito ng Panginoong Diyos. Kaya kung tayo man po ay medyo mayabang or what, sabi nga yun lang po sa akin palaging pagsasalita sa inyo, ay humbleness ko po yun. Yung po bagang naranasan ko kasing humarap po sa tao. Kasi nung araw talaga pong kahit lola ko po, sinabihan niya akong wala kang mararating hanggang diyang ka na lang. Kasi baluga po ako nung araw. Talaga pong depressed na depressed ako. Kaya si Tita Yoli, alam niya kahit hindi ko po yan kilala, ngayon lang kami nagano, wala na po akong inilihim sa kanya. Kaya yan po ang may papabot ko lang sa inyo. Ito po ako ngayon, nakatayo sa habag ng Diyos. 50 na po ako, di po ba? Kaya napakasaya po pag umabot po ng 50 years old. Totoo po yun. Kasi yung nagtungtong po ako ng 40, sakitin ako lahat. Pagsubok naranasan ko. Pero after that po, nung nag-48 na po ako, early 50, eto na po ako ngayon. Nagtagumpay na ako sa buhay. Kaya yun lang po. Nagpapasalamat po ako sa kabuuan ng Cluster 9. Yung mga Sa under ni Mother Beth, sa aking mga anak sa grupo, sa buhay ni Sister Pat, ni Merlin, ni Sister Nessie, ni Tina, ni Rhea. Kahit po si Agnes, wala na po siya dito. Yung naging OIC ko po, siya po yung nagregalo sa akin ng cake. Kaya napakabuti ng Diyos. Kung ano po yung ginagawa nating kabutihan, ay alam po yun ng ating mga kapwa nagbibigyan po sa Panginoong Diyos. Kaya lang po yung mapapaabot ko sa inyo. Patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoong Diyos. Salamat po sa kabuuan ng Cluster 9. God bless us all po sa ginawa niyo po sa akin. Ay, hindi pa tapos. Ay, hindi pa? Ibigay mo ngayon ito. May mga awarding pa yan. Wala naman. Sunod naman. Ito nanay, from our group. Buksan mo para makita naman nila. Meron maraming galing sa grupo natin. This side, dito mo. May mga laro pa po tayo, nag-antay. Pagka po daw po hindi aabot ngayon mamayang hapon. Kaya, attendance. Ito po ay galing sa grupo lang po namin. Ewan ko lang po sa grupo pa ng iba. Baka kasi mababasa. Kasi babasagin na, ibabasagin. Kasi ito yung favorite ko.
color niya. Ito po, galing po ito sa grupo na ni Nanay Mayet sa mga anak Salamat niya. po sa aking mga anak na talagang sa kanila po ako nakakatayo kung hindi po nila ako sinasamahan. As the group 1 po sa cluster 9, sila po yung nagpapatatag sa buhay ko kung paano po ako ngayon tumatayo as LGL po. Kaya maraming salamat po sa buhay ni Tina, ni Nes, ni Sister Pat, ni Merlin, ni Rhea, ni Sister Lani, ni Grace, Sister Grace, at ni Sister Beth, na patuloy ko pong inaakayan hanggang sa madala ko po talaga siya dito sa North Point. Sister Beth, God bless you anak, sana'y pagpatuloy ka rin. Ito pa, meron pang isa pahabol. Thank you. Hindi ganyan ka, continuation ito. Kasi ang Wow, request ni Ate ang Mayet, ayaw niya ng malaking picture. Dapat ang ipapagawa ko yung katulad ng kay Nanay Esther. Kaya lang sabi niya, mas gusto niya para ilalagay dun sa kanyang headboard. Ay, nagulat ako sa iyo, Sister Rose. Ay, natira na Pero, rin. para mailagay mo ulit kasi kay para may Nabasag na yan. Ay, ang lalong mas maganda. Tingnan nyo naman po ang outlook niya. Eto na po ako ngayon. Di po ba? Kaya di po natatouch po talaga ako kasi nakita ko po yung talagang ginawa ng Diyos sa changes sa buhay ko po na talagang kabalugan tao. Eto po ako ngayon pero hindi man po ako nagyayabang sa inyo. Sa katotohanan lang po itong sinasabi ko sa inyo. Sige na. Ay, yun naman, Sister Mayet naman. Ay, sige. Sige, isunod mo na, Sister Mayet, para susunod ay prayer na sa dalawa. Gift giving naman kay ano. Napag-pray na sila. Ay, may bibigay ka pa pala. Ito pa. Teka. Wag mo muna Ano naman, si Sayo? Ay, ito, ibigay. Ito, hindi ka pa naman. Grabe naman yun, no? Sige po, cluster 9, na-bless po ba kayo? Amen. Amen. Tunay nga po na kahit di po ba tayo po isa-isa po sa atin